Mga Spark, kamusta kayo? At ngayon, pag-uusapan natin ang mga paraan kung paano mo malalaman na babaero ang isang lalaki. At kung handa na kayo, napasana po tayo. At muli, be inspired. At ang unang paraan kung paano malalaman na babaero ang isang lalaki, ayaw niyang pag-usapan nyo yung mga ginawa niya nung hindi kayo magkasama. Yan ang unang paraan, mga Spark. Siyempre, may mga pagkakataon na hindi kayo magkasama, hindi kayo magkausap, hindi mo alam kung ano mga ginagawa niya, kung sinong kasama niya, kung saan siya pumunta. At kung minsan, hindi pa siya nag-update sa'yo. May mga ganyan pa naman, di ba? Hindi nag-update. So, ikaw, nanguhula ka, nag-overthink ka. Ngayon, kapag nag-usap kayo, o nagkasama, nagkita, siyempre, tatanungin mo siya, anong ginawa mo nung hindi tayo magkasama? Anong ginawa mo kahapon? Anong ginawa mo kagabi? Tagal mo mag-message. Ano yung, saka pumunta? Ayaw niya yung pag-usapan. Diba? Bakit ayaw niya pag-usapan? Dahil lang naman sagutin eh. Diba? Doon ka na magtaka kung bakit ayaw niya pag-usapan yung mga ginawa niya noong mga panahon na hindi kayo magkausap at nagkikita at magkasama. Kapag ganyan kayo Spark, mag-isip-isip ka na. Dahil malaking posibilidad na yan ay may tinatago sa iyo. Kasi kung wala naman siya tinatago sa iyo, baka magkwento pa yan. Baka nga hindi mo pa tanungin. Hindi mo pa siya, diba? Hindi mo pa siya tanungin. Siya na mismo magkakwento sa iyo. Lalo kung confident siya at may magandang nangyari sa kanya. O may nakakatuwang nangyari sa kanya. Pero pag lalaki, di ko mambibig. Ayaw kang sagutin, nagagalit pa. Diba? Huwag natin pag-usapan yan. Magkasama tayo ngayon. Gusto mo pang malaman kung anong ginagawa kong ganyan. Para siyang naiirita. Nagtatanong ka lang naman kung anong ginawa niya nung hindi kayo magkasama. Kaya inspired siya sa mga paraan. Para malaman mo ang lalaki, babaero. Malamang sa malamang meron niyang kausap na iba o may kasamang iba. Diba? Hindi naman 100%. Pero ang pinupunto ko dito, hindi man mahirap sabihin. Hindi man mahirap ikwento. Bakit tayo yung sabihin? Nagtatanong ka lang naman. Diba? Kaya inspired. Pag gaganyan sa mga signs o patandaan ng lalaki ay talaga namang may pagka-palikero. Pangalawang paraan, Max, para malaman mo na babaero ang isang lalaki, may kakaibang kutob sa kanya ang mga kaibigan mo. Yung pangalawa, Inspired. Mismong mga kaibigan mo o mismong mga malalapit mong kaibigan, mayroong parang kakaibang kutob sa kanya. Lalo na yung mga babae mong kaibigan. Alam ko hindi naman 100% accurate. Hindi man sila manghuhula. Hindi man sila mga, sabi na may pagka-psychic yung iba bilang gift. Pero hindi naman 100%. Pero bakit naman sila magkakaroon ng kutob, di ba? Kung minsan hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi napakaraming mga kaibigan mo nagsasabi sa'yo, mag-ingat ka dyan. Mukhang babaero yan. Iba kutob ko dyan. Mukhang maiba yan. Di ba? Hindi naman siguro basta-basta maninira. Gusto naman siguro nila na kahit pa paano maging okay ka, maging masaya ka. Siyempre, yung ibang kaibigan mo, concern lang sa'yo. Although yung ibang kaibigan ay naiinggit at ayaw maging masaya ka, real talk lang. Pero may mga kaibigan pa rin na concern sa'yo, nakikir sa'yo. Sa totoo nga lang, kahit di pa nila sabihin, baka ikaw mismo nararamdaman mo eh. Dahil maraming red flag. Dahil nararamdaman ng puso mo na parang may mali. Tapos, dinagdagan pa ng mga kaibigan mo, sinabihan ka pa na mag-iingat ka. Dahil kakaibang kutob nila. Kaya inspired sa mga signs o patandaan na lalaki niya na yung malamang sa malamang ay babaero. Dahil mismong mga kaibigan mo na nagmamahal at nagpapahalaga sa iyo ay may kakaibang negatibong kutob sa tao na yan. At talagang pinag-iingat ka pa nila. Kaya inspired. Pangatlong paraan, Max, para malaman mo na babaero ang isang lalaki. Marami siyang naging karelasyon noon. Napatlo kay inspired. Sabi ni Baka inspired, grabe ka naman, marami lang naging karelasyon, babaero na. Bakit nga ba dumami ang karelasyon niya? Diba? Bakit dumami ang karelasyon niya? Bakit yung iba, konti lang naman? O bakit yung iba, isa lang na? Diba? Pinag-usapan natin dito, madami madaming naging karelasyon. Diba? Bakit dumami? Pwede ba yun na baka sabihin ng Becky Sport, kasi habulin Habulin ng babae. Nasa kanya naman ang desisyon kung papatulan niya o hindi. Kay Sport, kasi ang pogi Guwapo kasi. O nasa kanya pa rin naman desisyon kung manliligaw siya o hindi. Gagamitin niya ba yung kapugian niya
Para lang mambabae o hindi? Di ba nasa kanya pa rin? Eh, ba't dumami yung naging ex niya? Yung iba, dalawa pa ang naging asawa dati. Tatlo pa ang naging asawa dati. May anak pa sa iba. Di ba? Dati pang kasal. Dami naging girlfriend. Oh, di ba? Mag-isip ka, bakit ganun? Yung iba, ang babata pa, pero ang dami na naging girlfriend. Eh, may mga nababalitaan ka pa. Baka mismo mga ex-girlfriend niya, pinag-iingat ka. Ka-inspired. Oo, nagmamahal ka. Ayaw mong makarinig ng mga negatibo at nagtitiwala ka sa kanya. Which is yun naman ang tama magtiwala. Pero mag-iingat ka pa rin. Hindi masamang mag-iingat. Hindi masamang mag-observe. Kapag ganyan ang nalalaman mo, kapag ganyan ang nararamdaman mo, kapag ganyan ang naririnig mo, kapag ganyan ang kinukutob ng puso mo, talaga namang ka-inspired mag-iingat ka sapagkat isa yun sa mga batandaan o senyales ng lalaking yan kapag marami siyang nakaraan, marami siyang naging girlfriend noon, eh malamang sa malamang, ayan babaero. Pero, huwag mo pa husgahan, malay mo nagbago na. Sana. Mga apat na paraan Maxpart para malaman mo na babaero ang isang lalakis. Ayaw kanyang ipakilala sa kanyang pamilya, yun pang-apat ka-inspired na paraan upang malaman mo ng lalaking yan ay malamang sa malamang ay babaero. Ayaw kanyang ipakilala sa kanyang pamilya. Bakit? May nauna na ba siyang ipinakilala kaysa sa iyo? O bago ikaw? O kaya naman baka meron talaga siyang karelasyon na kilala ng pamilya niya at hindi ikaw. Diba? Ba't ayaw kayo ipakilala sa pamilya niya? Malaking tanong kasi yan eh. Kung wala naman siyang tinatago, ipapakilala ka sa magulang niyan. Kung wala siyang tinatago, kung wala siyang kinakatakot, dadaling ka sa bahay nila, sa pamilya niya. Ipapakilala ka. Malaking katanungan yan kayo. Mag-ingat ka pag lalaking yan. Ay ayaw kayo ipakilala sa kanyang pamilya. Isa yun sa mga signs na meron siyang iba. Isa yun sa mga signs na hindi siya seryoso sa'yo. Isa yun sa mga signs talaga namang ka-inspired babaero yan. Baka sabihin ng iba ka-inspired, sabi niya kasi bumubuelo lang daw siya. Kailangan pa ng buwelo. O sabihin natin bumubuelo. Dahil baka sabihin natin may ugali yung magulang niya. O baka sabihin natin di pa ready. Gaano katagal na ba? Yung sinasabi niya na yan, na bumubuelo pa lang. Baka ilang taon na kayo. Baka mag-iisang taon na kayo. Yung iba baka mag-iilang taon na talaga. Di pa rin kilala ng magulang eh. Kaya inspired siya sa mga signs. Mag-iingat ka. Dahil baka ang laking yan ay talagang babaero. Panglimang palatandaan kay inspired o paraan upang malaman mo na lalaking yan ay babaero is palagi mo siyang nakikitang grabe siya kung makatitig sa isang babae, palumaki-inspired. Diba? Napapansin mo palagi yan. Grabe siya makatitig pag may babae, lalo kapag yung babae sexy, maganda, diba? Talagang kakit-akit. Alam mo yun, bilang babae ka rin eh. Tapos siya, parang walang respeto sa'yo. Kasi kahit magkasama kayo, eh kung makatitig siya, kung minsan nababali ng leeg niya. O naka-steady yung leeg niya, pero yung mata naman niya, grabe kung diba? Makagalaw, papansin mo. Minsan nga, pinag-aawayan niya yan eh. Yung iba sa inyo, alam ko nag-aaway dahil dyan. Dahil babae ka, magsiselos ka talaga at may insecure ka sa sarili mo. Yung iba, meron pa mga katanungan sa sarili na, hindi ba ako sapat? Hindi pa ako ganun kaganda? Hindi ba ako ganun kasexy para sa'yo? Para tumingin ka pa sa iba? O diba? Nagagalit ka, syempre, na ano ka sa sarili mo, napapaisip ka sa sarili mo, bakit kailangan niya pang matumingin sa iba? Una sa lahat kay inspired. Una sa lahat, mali naman talaga na pag magkasama kayo, palingon-lingon sa iba. Pero, lagi nyo tatandaan bilang lalaki o babae, kahit isang relasyon ka na, pwede ka pa rin ma-attract. Pero nasa sayo kung palalalimin mo. Ibig ko sabihin, ikaw, halimbawa, babae ka, napupugian ka sa isang lalaki. Nasa sayo kung palalalimin mo o paghanga lang. Yung iba kasi dinalagyan ng kalandian eh. Yung iba nilalagyan ng motibo. Yung iba nilalagyan ng plano. Yung iba nilalagyan ng talaga namang ka-inspired pag-ibig. Ka-inspired, mapipigilan ba yan? Kaya mong pigilan yan, lalo na kapag may mahal ka na. Kung bakit ang lalaki o babae natutok sa iba at nagkakaroon ng iba dahil pinili nila yun. Ang pag-ibig ay talaga namang ka-inspired. Kaya mong yan, ipaglaban yan kung gugustuhin mo. Ang problema, hindi nila ipinaglaban, nagpadala sa tukso. Marami pa, medyo komplikado yun eh.
Maaaring may pagkulang din yung partner, maaaring may mga hadlang o naman marami pa. Pero, ang sinasabi ko dito, nasa sayo yan kung magpapadala ka. At kung lalaki yan, sabihin lalaki yan, mapapatingin sa iba. Pero kawalang galang naman kahit pag magkasama kayo, palingon-lingon siya. Dapat naman sana pag magkasama kayo, hindi siya ganun. Kasi pag di kami magkasama, siguro palingon-lingon yan. Malamang, lalaki yan eh. Pero hindi mo hawak ang isip at puso niyan. Talaga namang ka-inspired sa kanya yan. Kaya pumili ka ng lalaki na green flag hanggat maaari. Kapag mga ganyan, red flag yan. Paano pag di kayo magkasama? Diba? Sa mga signs sa babaero yan. Patitig-titig sa babae, grabe kung makatingin, mabali ng leeg, patanggal na yung mata. Diba? Halos tumulo na yung laway. Ngayon, pumili kayo ng lalaki na alam nyo matino. Yung lalaki na hindi babaero, alam ko mahirap malaman. Pero gamitin nyo ang inyong instinct, ang inyong kutob. Hindi porket pogi, hindi porket magaling magsalita, mambola, ganyan na. Sasagutin mo na, dapat magaling ka din. Pumili ng isang lalaki sapagkat ka-inspired. Isa sa malaking talagang ka-inspired, malaking bagay sa buhay ng isang babae. Dahil yan, maaaring maging tatay ng mga magiging anak mo. Paano kung irresponsable yan? At paano kung babaero nga yan? Ka-inspired. Inspired, maraming salamat po sa pagtapos ng vlog nito. Huwag pong kalimutan na mag-like, comment, and pakishare na rin po ng video nito upang makatulong naman po tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nakaklik ng subscribe, pakiclick nyo po yung subscribe, pakiclick nyo po notification bell upang ma-notify kayo pag may bago akong upload. So gusto magpa-coaching o magpa-advise, humingi ng payo, may lang po ako sa aking Facebook. Ayun yung profile picture ko sa FB. Kapag nakita nyo yan, sinearch nyo ako, i-chat nyo lang ako mismo ang siya magre-reply sa chat nyo. Maraming salamat mga ka-inspired. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired.